Hello, magandang gabi po sa lahat. At andito naman tayo ngayon sa ating pag-uusapan. Ayun. So, ang pag-usapan natin ngayon, yung sinabi ni Robin Padilla doon sa Senate hearing na kung saan pinatawag at nagsalita si Digong Duterte. So, diyan mo makita yung kanyang pagkatao, kung anong klase pagkatao siya. Diyan mo makikita kung talaga bang lugi ba tayo o hindi sa kanyang ginawa na magpagsabi-sabi doon. Nakatulong ba yan sa bayan, yung ginawa niya? At sad to say, yung general comment ko ay para lang siyang grade 1 o ng high school, nag-graduate na nagkalat doon sa Senado, na feeling proud na nakagraduate ang high school. Parang ganun po. Hindi niya naintindihan po ang lahat na sinasabi niya. At isa pa, mahilig siya magkwento na hindi niya alam. Ang isa niyang punto na ganito, bakit siya sumusuporta kay Duterte, ay ang mga pinatay naman kuno ay mga kriminal. So ano pa ba ang silbi nun? Nakaganda naman doon sa bayan natin. Tumahimik naman doon ang bayan natin. Ladies and gentlemen, kung ikaw ay may alam sa kung paano dapat ang katarungan, sapat ba na kabayaran sa pagiging isang adik, isang tulak ang patayin ang tao yan? Maaari sabihin natin na napaka-rumal-dumal yung mga ginagawa ng mga yan. Meron sila mga biktima pero hindi naman lahat naging biktima. At hindi naman natin pwede sabihin na sapat yung buhay nila na kabayaran. At sa ating kultura po, marami po sa ating mga tribo-tribo na gusto pag sila ang natamaan ng mga pangbiktima, kagaya ng rape, kamag-anak mo na rape, kapatid mo o whatever, talagang hindi natin masawata yung masidhing damdamin na pumuputok at sumisigaw na patayin din dapat ang pumatay sa kanilang ama o kung anuman. That is a natural feeling of any person. Pero yung sasabihin mo na sa sitwasyon na ikaw ay pakulo, wala ka namang personal na galit doon sa mga bawat tulak at bawat adik. Tapos ipapatay mo. Sa ngayon po, lumalabas sa hearing na ito ay, although nahuhuli ni Risa Hontiveros si Mr. Duterte, hindi po masyadong kompleto ang kanyang pag-amin. Pero kung ako tingnan nyo, ay pag-aamin na rin yun po. Na tila baga na sinasabi niya, uulitin niya, dodoblihin pa daw niya kung bigyan siya ng pagkakataon. So in other words, very proud siya sa kanyang ginawa na parang pinagmamayabang na sa kanyang panahon lamang nagkaroon ng malaking epekto at napakasigla ng kanyang programa at natupad ang kanyang programa. Pero hindi naman natin masasawata ang katotohanan na ang pagpatay ay talagang hindik-hindik, kaya nga pinaparusahan sa ating Kodigo Penal o Criminal Book o Revised Penal Book na ang lahat na nakapatay ng tao ay dapat parusahan. So, in other words, wala ka talagang makikita na tinatawag na justification para sabihin mo ay tama yung pagsagawa ng kamatayan bilang isang pulisiya para man lamang mapapatahimik mo ang bayan. Ladies and gentlemen, I subscribe to the long unforgotten principle of law that began even when there was no Christ. Sinasabi, mas maganda pa, mas nakakaigi pa sa mamamayan o sa ating pamayanan na hayaan natin ang 100 kriminal na maglilipana sa ating mga kalsada
kaysa pumatay tayo sa isang tao na hindi naman natin sigurado kung sila ay guilty o hindi. Ladies and gentlemen, nakakalungkot na yung mga premise, hindi lang si Robin Padilla, pati ibang mga senador nakakampi ni Digong Duterte. Yung premise nila, yung panimula nila na kaisipan, ay total mga kriminal naman yan. Ang problema dyan, hindi nila alam na maraming nabinging biktima na walang kinalaman sa droga. Halimbawa na dyan si Jed Mabilog na mayor ng Iloilo. Dahil dyan sa gusto siya ipapatay ni Digong, at halata naman yun talaga na ipapatay niya siya ni Digong. Kaya nga nilagay si Joby Espinido doon sa Iloilo City. At dahil doon nakasibat lamang si Jed Mabilog papunta sa Amerika at hindi bigyan ng United States of America ng tinatawag na asylum si Mayor Jed Mabilog sa Amerika ng 5 taon kung hindi naniniwala ang Amerika sa kanya. Kung hindi naniniwala ang Amerika sa kahapyupan at kababuyan ng rehimeng Duterte. Tandaan mo naman sa panahon na yun, binibira pa ni Duterte pati si Barack Obama. Sino ba naman siya sa galing ni Barack Obama? Ikumpara mo siya kay Barack Obama. Ang layo. Ngayon, ito naman si Robin Padilla, naging senador ito dahil sa tinitingala niya isang malaking utang na loob na kahit sa tingin ko buhay niya kaya niyang ipagpalit sa kay Duterte. Ang iniisip niya nang dahil sa sinuportahan si Duterte saka siya nanalo sa kanyang kandidatura bilang senador noong nakaraan. Pero ako po, mamamatay man ako, ang aking lubos na paniniwala dahil naman sa ebidensya na solid evidence na hindi ko talaga matatanggihan. Nakita ko na lot ng ebidensya na nanggaling mismo sa COMELEC ay nagpapakita na si Robin Padilla kasama ni Bongbong Marcos, ni Sara Duterte ay nanalo lamang dahil sa mga boto na nanggaling sa iisang makina na may numero o serial number sa Internet Protocol na 192.168.0.2. So kaya kung ako tanungin mo, wala siyang katwiran para magmamayabang sa Senado. Unang-una, yung Senado po, aminin natin sa hindi, ay isang lugar na kung saan ang numero 1 trabaho ay magsasagawa ng batas. At ang batas na gagawin ay hindi po pwede sabihin na dapat ay baliwala lamang para sa ating bayan. Tandaan niyo po, sa pamamagitan ng batas na ginagawa ng House of Representatives at saka Senado, tayo nagkakaroon ng karapatan na magkaroon ng free tuition. Yung free tuition sa lahat ng universidad na at kolehiyo na pag-aari ng ating estado, ang lahat po na mamamayan ay libre na mag-aral. Hindi kagaya noong araw ako'y nag-aaral noong 1982 sa Mindanao State University, ang tanging scholars lamang ang pwede mag-aral ng libre. At nung ako'y scholar, binigyan pa ako ng allowance. Pero sa ngayon, lahat, kahit mangmang na estudyante o na anak ng farmer o kung sino man anak ng bubo, kahit anak pa ni bato na bubo na halos hindi makapasa sa PNPA, ay lahat ay libre. Iyan po, I credit that to then Senator Bam Aquino. Siya po nag-isip niyan at siya nag-umpisa. Of course, ibibigay din natin ang pagsuporta ng ibang mga senador na kasama niya sa panahon na yun na bago umalis si Duterte, ay si Bam Aquino nandun ay nanalo bago mag-2019. So, ibig sabihin, hindi po ito programa ni Duterte, yung free college education. Gano'n lang ako kasimple. So, yung pagsasagawa ng batas na nakapagbibigay ng magandang buhay sa ating mga mamayan, iyon ang hinahanap natin. Hindi yung batas na kung ano-ano na pagpapangalan ng mga bago ng pangalan ng mga kalsada, mga gymnasium, mga eskwelahan, yung mga bagay na walang kwenta. Huwag naman po tayo magsagawa ng batas kagaya ng ginawa ni Rapi Tulfo. Saging senador, binoto ninyo siya
Pero ako'y naniniwala na mahigit sa kalahating boto niya ay nanggaling sa Smartmatic. Ngayon, ang kanyang ginawang batas na napakawalang kwenta, alam mo ano, bilang isang senador, magsisisi talaga kayo pag malalaman niyo. Binawasan ang karapatan ng mga marino o seamen at gumawa sa Magna Carta for Seamen, pero mas maraming karapatan ang ibinibigay niya sa kanyang batas patungo sa mga may-ari ng barko. Sa may-ari ng manning agency. Bakit ganun? Binoto niyo ba? Yan ba para sa inyo? Isa pa ang ginawa niyang kababuyan sa ating pamahalaan. Alam mo naman, chairman siya kuno sa committee na nag-handle ng transportation. Anong ginawa niya? Pinagalitan niya ang Land Transportation Office Chief na si Mendoza na bakit hinahayaan na ang mga nagbebenta sa mga second hand na open deed of sale. Dahil doon, sinunod siya ng LTO at ang ginawa ng LTO ay nagpalabas ng kalatas o parang batas, hindi naman sa totoong batas pero parang batas na rin o pulisiya na kung saan ay magbabayad ng pina o multa na 20,000 ang sinuman na makabili ng sasakyan na hindi makapagparehistro kaagad ng sasakyan na binili nila. At hindi makapagparehistro ng sasakyan, paparusahan din ang nagbebenta. Ngayon, ang mga punto ng mga tao na nagreklamo, kagaya kay si Atty. Libayan kasi may kapatid siya na dealer ng mga sasakyan na second hand. So, yan ang pinuputok ng butsi ni Atty. Libayan. At saka yung iba, marami pa ko narinig na mga nagreklamo. Pati si Ted Filon nagreklamo. Paano naman yung isa, ibebenta niya second hand na Rosie na motor? Hindi pa nga makaabot 20,000 ang isa niyan. Pag ibinenta mo, 20,000 pa ang penalty. Ngayon, dapat gumawa ka tolpo, rapid tolpo ng batas na magbibigay hanap buhay sa mga tao na nagkaroon ng magandang hanap buhay sa tinatawag na second hand na open deed of sale. Yan po, hindi mo, kapag sinara mo yan, saan naman mapupunta ang kaibigan ko kay Jasper? Kung ipahabayaan mo, kung bawalan mo yung pagbebenta ng open deed of sale ng mga sasakyan. Naturalmente, maraming nagbumibili sa ganun kasi ang istrata ng buhay ng tao ay hindi lahat mayaman. Mayroong mga mahirap na gahabol na mayroong makakuha ng kotse. Kaya gaya ganun ni Robin Padilla, ang mga senador na ganun. Si Robin Padilla, ano masabi niya? Puro Duterte lang. O, ngayon, pakinggan natin yung salita nitong bata ni Duterte. Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel, III, mga magandang umaga po. At sa amin pong pro tempore, Senator Jinggoy Estrada, sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir, at sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros, at siyempre po. Grabe, sa pagbati pa lang, ang dami-dami na hindi naman mahalaga yan. Araw-araw kayo nagkikita dyan, tapos ang binabati mo, mga kasamahan mo rin. Alam mo, ginagawa ng taong walang laman ng utak eh. O yan, patuloy pakinggan natin kung ano masabi niya. Sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa, at sa amin pong malasakit King, Senator Go, at sa lahat po ng mga bisita, at siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po namin. Kaya ba na, Iron? Saan ka ba nakakuha ng iron? Ha? Robin? Saan ka ba nag-aral? Akala ko hindi ka nag-graduate. Ang pag-pronounce po niyan, iron, hindi iron. Nako. Sige nga, sino yung Iron Man? Sige. Ang magaling na Pangulo ng Pilipinas. Oh! PRRD, Digong, Mayor, isang maganda. Buisit. Pumapatay ng tao, magaling. Nagnakaw sa parmali, magaling. Buisit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po
na nagbibigay. Oh, yun pala, nakikinig ka sa mga kasama mo na batikan, mga magagaling. Bakit ikaw nandyan? Alam mo na nga magagaling sila, huwag ka humanay sa kanila. Sayang naman ang sweldo sa iyo na 2 milyon. Ang sweldo na tinatanggap mo, dagdagan dyan ang allowances mo, dagdagan ng iba pang mga daily, mga expenses, mga fuel, mga travel, umaabot ka 2 milyon isang buwan. Malulugi ba kami sa iyong pagiging senador kung ganun-ganun gagawin mo? Sige nga. Ay ng point of view sa legal. Point of view. Point of view na legal, ha? Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Convicted ka pala, bakit ka na dyan? Hindi ka manhiya. Ano ba natutunan mo sa bilangguan? Convicted ka pala, hindi ibig sabihin, panay kagaguhan ng gagawin mo dyan. Hindi ka nga, dapat ka na, sana nagtapos ka ng pag-aaral doon sa kolehiyo sa loob ng kulungan. Hindi mo naman ginawa. O anong ginawa mo? Bad boy lagi. Sa totoo lang, pinanalo mo na number 1 ka, nang galing sa Smartmatic yun. O, patuloy, pakinggan si Ugog. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Ngayon, hindi ka ba nahiya sa kapwa mo Pilipino na nagbibigay ka ng isang masamang halimbawa ng okay pala magiging kriminal? Okay pala magiging kriminal kasi balang araw maging senador ka? Okay pala yan? Ganun na binibigay mong halimbawa. Hindi ka man lang nag-aral para naman maibsan mo yung krimen na ginawa mo. Ito yung krimen na ginawa niya. Bago siya nakulong, isang araw, sa panahon na rumaragasa, lagi araw-araw, ang mga lahar na mainit-init pa galing sa Pinatubo, doon sa Pampanga, ay nakasagasa siya na nagbebenta ng balut. Nang masagasaan niya sa Pampanga, sa MacArthur Highway, ang kawawang magbabalot, ay tinakbuhan pa. Tinakbuhan pa ng ulol na ito. Anong ginawa niya? Takbo siya na takbo. Buti nakita siya ng traffic ng mga pulis dito. Niradyo sa mga kasamahan. Nahuli siya doon sa tulay sa Pampanga. Kaya nung mahuli siya, dahil tumakbo siya sa kanyang sinasagasaan o sinagasaan, ay nakakitaan siya ng mga baril. May dala siyang baril. Ayan, nakulong siya sa illegal possession of firearms. Yan ba ang magandang halimbawa na naibibigay mo sa bansa? Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador. Pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang masasabi sa inyo. Isama mo na sarili mo. Sige. Napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso. Ikaw, wala ka rin puso. Kriminal ka rin. Ang mga halang ang kaluluwa. Ikaw, halang makaluluwa mo na sinagasaan mo magbabalot. Hiniwanan mo, tinakbuhan mo. Napag-usapan po natin ang mga biktima. Pinag-usapan mo ba ang biktima ng drugs? Pinag-usapan mo ba yung magbabalot na sinagasaan mo? Pero hindi po natin napag-usapan ng mga biktima ng mga durugista. Ayan, biktima ng mga durugista. Bakit? Lahat ba ng pinatay doon, durugista? Dami doon, for all you know, kung ikaw ay nagre-research, napakarami po ang pinatay doon na hindi durugista at hindi tulak, kundi mga kaaway lamang na nilista ni kaaway ni Kapitan, nilista ni Kapitan, binigay sa pulis. Grabe ka, nilalahat mo ang lahat na pumatay ay mga durugista at mga masamang tao. Kahit pa mga durugista sila, ang karapatan nila na mabuhay ay hindi mo dapat kunin. Tanging Diyos lamang may karapatan para pumatay sa mga yan. Mr. Robin Padilla? Dapat nga sana ginawa dyan, hinuli na lang sila. Kinulong, kinasuhan. At kung mananalo sila, palabasin. At kung hindi mananalo, at yung mga pulis na bawal ang paghuli, na paghuli na pagtatanim ng ebidensya, ay dapat, dyan ay dapat ikulong. Robin Padilla, bakit hindi nyo pinag-usapan ng mga pulis na nanananim? For all you know, ladies and gentlemen, sa nahaba-haba ng buhay ng panahon na ako'y nagiging tagapagtanggol sa korte, ako po ay, trabaho ko ay trial lawyer kung tawagin.
Hindi po ako abogado de la mesa. Abogado po ako noon nagtatanggol sa mga akusado. At napakarami ko pong kliyente na mga sa drugs. At lahat po yun ng aking kliyente ay naipanalo ko. At ang lahat po ng kliyente ko yun ay tinaniman ng droga. Lahat po ng mga operatiba na aking nakilala na nasasangkot sa mga kasong ito sinampa ay nagtatanim ng droga. Kaya wag ka na magkwento, Robin Padilla, na tama yung pagpapatay ng tinatawag na mga operatiba sa war on drugs. At ladies and gentlemen, pakinggan mo, Robin, dapat inalam mo ang katotohanan, bakit po halos lahat ng pinatay ay may baril sa kamay. Saan ang galing mga baril? Lahat ba ng mga taong pinatay may baril na dala? Pangalawang tanong, nasaan ang lahat ng mga baril na nakuha sa mga pinatay? Kung 30,000 na tao pinatay, dapat 30,000 din na baril na pistola ang nakuha sa kanila. Asan yun? At napansin ko pa yan nung ako'y nagre-report. Napansin, ang baril na nakuha doon sa isang pinatay ay pariha ang serial number sa ibang mga pinatay na nakuha ko noong baril. Paano mo paliwanagin, Robin Padilla? You are speaking as if you know everything. Hindi mo nga alam kung anong totoong nangyari. Ngayon, pangalawang tanong ko sa iyo, Robin. Ang katotohanan po, hindi mo ba inalam na ang lahat ng mga pinatay ay nireport ng pulis na merong nakuhang mga sasi na shabu? Ang tanong, lahat po yan, Robin Padilla, ay tinanim. Ang tanong na napakalaki, maliban sa tanong ko asa na mga baril na nakuha sa kanila, saan sila kumuha ng tinatawag na tinanim na droga? Sige, aber nga ba? O sino kayo na may kasalanan? Mga pulis na pumatay o yung mga pinatay na tinaniman ng droga? Hindi mo ba nakita yan? Hindi ka senador ng bayan. Senador ka ni Digong Duterte. Yan ang dapat mo. Pakinggan pa natin si Ugog. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Nagkwento ka pa kukunti. Yan lahat ng mga anak na ilang OFW ba ang kwan? Nagreklamo na mga anak lang na biktima. Wala ako halos narinig, Robin Padilla. Gusto ko sampalin kita pag makita kita sa totoo lang. Kung hindi lang kung pwede lang yan. Kaya hinahamon kita, sampalan lang tayo, hindi pwede barilan. Para matauhan ka. Pag sampal ko sa iyo, sampalin mo rin ako. Sampal tayo, sampalan na tayo. Napakabubo mo talaga. Hindi po, ilan ba asan ang iyong papel na magpakita ng ilang OFW ba ang mga anak nila na biktima? Ilan ba ang biniktima ng drogista na drug at ang nang-rape ba, sigurado ka drug addict? O nagbebenta? Hindi ba yung pinatay ninyo, lumalabas po, Mr. Robin Padilla, itanim mo sa iyong kukote na si Mato-Bato mismo na tao ni Duterte ay nagsasabi na mamamatay tao yung iyong idol. Si Arturo Las Cañas mismo nagsasabi na talagang personal na bodyguard, personal na killer siya ni Digong Duterte. Ang nagsasabi na si Duterte ay Lord of all drug lords dun sa Southern Philippines. Mismo si Eduardo Lacierto na isang operatiba ay maraming mga ebidensya na kukuha na si Michael Yang ay drug lord. Bakit hindi mo nakita yan? Bakit hindi mo isisain yan? Bakit hindi mo imbestigahin yan? Bakit ikaw ba to? Bakit hindi mo imbestigahin yan? Ikaw man Bongo, bakit hindi mo inimbestigahin yan? Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. Okay, 2010 yun 2010, 2011. O ngayon, ibinunyag mo na nagluluto ng shabu sa loob ng Bilibid. Tanong, bakit nang bandang hanggang huli, pati si Duterte na yung presidente, bakit maraming shabu na kayo sinasabi na nahuli dyan? Sige nga. Ngayon nga kay Bongbong, wala
ka nahuli dyan. Ibig sabihin, malamang wala na talaga dyan. 1998 po yun. O, 1998. Bilangin po natin. Sino yung presidente? Si Erap. Ha? Ang iyong ninong si Erap. Yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon? O, Iron Man. Ano na ka mo? Iron Man ka na naman. Umalis ka na kasi Senado. Hindi ka, mali pag-pronounce mo pa. Magtagalog ka na lang. Sabi mo, bakal man. Ano bakal na tao? Iron Man. Bakal na tao. Ganun na lang sabihin mo. Kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Ha? Naghari drug pusher. Bakit nabuhay ka? Kung naghari yung drug pusher sa loob na nakakulong ka doon, bakit buhay ka pa? Sana na pinatay ka na. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, Oo. totoo po. Paano maging mahal kababayan mo? Ang kamatayan ng buhay ng isang tao. Maniwala ako, mahal bang bayad mo kung ikaw mag-resign? Kasi nalulugi na kami sa iyo. Nagsisweldo kami ng 2 milyon isang buwan. Gumagastos kami para sa iyo. Hindi pa pinag-usapan ang pidap mong pork barrel mo. Yan po ay bigay ng Diyos. Huh? Yan po ay kayamanan. Yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Anong regalo sa atin ng Diyos? Sige nga. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay... Kung mahal mo kami, nag-resign ka na. Hindi mo po kami mahal. Huwag ka mo makasabihin, tawagin mo. Kasama ba ako sa mahal mo dyan? Nasa bingit ng... Kasama ba ang mga adik dyan sa mahal mo? Kasi kababayan mo rin. Kasama ba dyan mga tulak na mahal mo? Mga kababayan mo rin yun. Napakalaking kapahamakan. Ano naman Kung yan? hindi po tatitindig ang ating kapulisan. Sige nga. Ang mga pulis mo po, pasensya na sa mga pulis na kaibigan ko. Lahat po ng pulis na nakilala ko, halos lahat po, more than 50% ay nagtatanim ng ebidensya. Mr. Robin Padilla? Exhibit number 1. Hindi ko na lang pangalanan ng pulis. Sa isang kaso na hawak ko doon sa Quezon City, na ang hinuli nila ay isang anak ng Pilipina at saka Amerikano. Pinalabas nila na nahulihan na ng ecstasy at saka cocaine. Ngayon, nung nagkaso na, kinrosiksam ko yung pulis na kuno ay siyang nakakuha ng epektos mula sa aking kliyente. Anong sinabi niya? Ito lang, simple lang ang mga tanong ko. Ibigyan ko kayo may mga ibang gustong magiging magaling mag-cross exam. Gito lang tanong ko. Ikaw ba, Mr. Police Officer, ilang taong ka na naging pulis na nagsisilbi dyan sa trabahong droga? Sir, 10 taon na. 10 taon na pala. So ngayon may tanong ako sa Mr. Officer. Gaano, isa ba sa obligasyon, ano bang obligasyon mo pag makakuha ka ng droga? Sa siyo, Sir, minamarkahan namin. O pag mamarka mo, anong nilalagay mong marka? Sir, karaniwan po pangalan ng akusado. O di kaya pangalan ko. O ngayon, ang tanong ko sa iyo, Mr. Officer, anong marka ang nilagay mo sa akusadong itong tinuturo mo ngayon? Sir, ang akusado nilagay niya sabi ko, it's JDC. So ano yung JDC? Sabi ng ano yung JDC? At saka ilang segundo mo ginawa to? Sir, mabilis lang po. Ginawa ko yan, mga wala pang seconds, 10 seconds lang. O sinulat mo na. Tika mo na yung nahulihan mo, kailan mo nakita yan, nakilala. Sir, ng time na lang yun. So tinanong mo ba pangalan niya kagad? Sabi, sir, hindi ko pa nga sa kilala masyado. Ngayon, anong timinar ka mo? JDC. Anong pangalan ng JDC? Ibig sabihin, Juan Delpin Cruz. Ano yun, Juan Delpin Cruz? Pangalan po ng akusado. Tika mo na sabi mo, bago mo lang nakilala yung akusado. Bakit, alam mo pa, pati middle name. Yun, nanalo ako sa kat. Sinabihan siya lang dyan, sinungaling ka, Mr. Police Officer. Paano mo? Sasabi nyo, yan po, isa sa napakaraming kaso na hawak ko na nananalo ako sa drugs case. Mr. Robin Padilla, alam mo ba yan? Turo ka ng turo. Iniisip mo, lahat ng ginawa ng pulis ay totoo. Kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin. Tatalunin, ha?
Sino tatalunin? Ng mga sindikatong nag-ahari na Ang sindikato, sabi ni Joby Espinido, mga pulis mismo. luto na ng mga droga kung saan-saan. Hindi ka ba nakinig sa testimonya ni Joby Espinido? Ano ba ito? Mga mahal kong kababayan, Hindi ba ako mahal? Hindi ba kami mahal? ang datos po ang magsasabi. Anong datos yan? Na sino may gawa ng datos? Hindi ba mga pulis din? Bakit ka maniwala sa may gawa ang mga kriminal? Na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. No, natakot ang kriminal. Ang natakot po, hindi kriminal. Kami mga inosente mga tao, kami natakot. Kasi baka pagkabalan kami, papatayin kami. Ganon po yung nangyari dyan, Mr. Robin Padilla. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to. Natakot na ang napakaraming kriminal. Kwento ka naman ng kwento. Wala kang ebidensya sa kinikwento mo. Puro kamarites. Natakot na ho ang napakaraming durugista. Napakaraming pusher ang nag-surrender. Ilista mo kung sino mga durugista sa mga pusher. Ilista mo. Kung makaya mo, kung totoo sabi mo. Wala pong nangyayari. Sa Walang salita nangyayari. lang po yun. Alam mo, kung totoo yung sinasabi mo, Mr. Robin Padilla, ito lang masasabi ko. Kung totoo, yung amo mo, ang idolo mo, sa kanyang sinasabi na siya ay nakakatulong sa bayan sa pagpapatay sa mga 30,000 mahigit na tao, dapat sana noon pa lang ubos na ang droga. Hindi ba? Bakit ngayon ang dami-dami na huli? Tuni-tunilada. The biggest, pinakamalaking huli sa droga ay yung nangyari sa Litagtag, Batangas. Panahon ni Bongbong. Ano kayo? Paano mo paliwanag yan? Paano mo paliwanag na doon sa WPD Lending Office, doon sa Tondo, Manila, nakuhanan ng 1 toneladang shabu? Si Sargento Mayo. Paano mo paliwanag yan? Mga mahal kong kababayan, kung Ibig sabihin, panahon na ni Bongbong yun Paano paliwanag? Ibig mo sabihin, epektibo ba si Duterte? sisisi natin lahat ang mga namatay, dito Ang bakit? Hindi sisisi lahat ng patay. Si Duterte sinisisi, at saka ikaw. Nagpapatronize ka ng killer. Sana ba ko? patay ang kanilang kapitbahay. O, Kung paano ano sinira ng droga, Asan ang mga buhay ebidensya ng- mo? Kwento ka ng kwento, wala ka mga namang ebidensya. pamilya ng OFW, kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon. Dito, Yan diretso po ay natin. kayamanan, yan po ay regalo. No, Ang datos po ang magsasabi. wala. Ang Sabi ko nga napakaraming Marites. durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Bayan, kung Oh. sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Ano? Pakiulit mo nga. Sabi mo, kung sisihin natin ang mga namatay sa administrasyon ni Duterte, nagkamali tayo. Sino bang sisisihin yung mga namatay o si Duterte? Alamin po natin kung ano ang drug underworld, Inalam mo ba kung sino-sino? kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Bakit? Ikaw nagsabi, alam mo, sindikato ko rin. Regular na po ito. Tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Nagkwento ka na naman ng walang katibayan. Nakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis. Nagkwento ka naman ng walang katibayan. Marami bang namatay na pumasok si Bongbong Marcos? Sige nga, patunayan mo. Para pagpasok ng bagong administrasyon, Pagpasok ni Bongbong Marcos, ano nangyari? Di ba wala naman namatay? yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Nagkwento ka na wala ka kang ebidensya dyan eh. Sige. Kwento Sana pa. po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal na kababayan. Realistic po ako na ikaw ay walang nagawa sa Senado. Lahat ng kinikwento mo ay hindi totoo. Okay? Yan, realistic ako dyan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Anong kalsada? May umaga pa ng kalsada?
Anong ibalik sa kalsada? Ang problema dyan, Mr. Robin Padilla, sa panahon na nawala siguro si Digong, ay hindi nagtatrabaho ang pulis. Importante lamang po yan, Mr. Padilla, na pakabubo mo. Ay, kung talagang totoo siya, andyan lang ang pulis sa kalsada, hindi, huwag umalis. At kung may makikita mga drogista, huwag na silang sumama sa sindikato. Kasi ang problema, sabi ni Joby Espinido, mga pulis mismo, ang sindikato. At kung wala sa sindikato, hulihin nila lahat, wala lahat, hindi mo na kailangan patayin, kakasuhan mo lang. Ano ka ba? Ubobs ka ba o batalino? Umalis ka na dyan. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad. Ang mga... Saan mo sila painumin? Tabi ng kalsada o sa loob ng bahay nila? Akala ko ba, bad boy ka. Dapat alam mo yan. Ang pag-inuman sa tabi, natural lang yan sa magkakapit-bahay. At least umiinom, hindi naghihit-hit, hindi nagbabangag. Okay? Mga babae, hindi makapaglakad. Hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka. Agawin ng cellphone mo. Kwento ka na naman ng kwento. Saan mo ano paruwiba po? Gumawa-gawa ka lang kwento, pang pelikula lang ginagawa mo eh. Bahay mo, papasukin ka. Papasukin. Ilan bang bahay nangyayari na pinasok? Magkwenta ka, maglista ka. Ay, nako. Huwag naman nating haluan ng politika ito. Wala, kayo lang namumulitika. Hindi kami. Hindi kami, ikaw lang. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong sige mundo, problema ang droga. Sinong problema? Sino gumagawa ng droga? Di ba kayo? Di ba si Duterte? May ebidensya na nga na sila ang nagpapalabas ng droga Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Tumayo ka! Tumayo ka! Kasi wag mo isisisi sa pulis kasi pulis, sila mismo ang sindikato na pakalaki. Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang hinihiling ko kunwari sa lahat dito sa... Maubusan ng perang baka ang bayan natin kasi kagaya ng mga tao na walang ginagawa, nagsisweldo ang bayan, at kagaya ng mga tao na ngungurakot, naubos ang pera ng bayan. Ano ka ba? Kaya kawawa talaga bayan natin. Kaya ikaw, manahimik ka na at mag-resign. Sa pagdinig nito, iwasan ng politika. Politika? At tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Pabalik-balik, paikot-ikot ang kwento mo, paikot-ikot ang kwento mo. Wala ka na bang alam? Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo. Kayo naman nagpapalubog sa utang sa ating bayan kasi pangungurakot ninyo. Bakit hindi mo tirahin ng mga kurap kung talagang ikaw magaling? Sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin. Patubig. Bakit hindi mo napuna yung baha doon sa Naga? Baha doon sa Albay? Bakit hindi mapuna yan? Mga namatay doon sa Batangas. Bakit hindi mo pinuna yan? Yung pagbaha mismo, ebidensya na ang pera para sa baha ay hindi ginamit. Nagkukunwari na lang pati si Chis Escudero na ugog din na hindi daw niya masisisi. Ano ka ba? Nakita mo na nga baha Ang baha daw, isisisi niya ay langit din. Ano kayo? Tayo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ay, umalis ka na. Maraming salamat. Napakawalang kwenta mong tao ka. Andyan na lang tayo. Mag-shoutout na lang tayo. Walang kwenta talaga to. Sa sunod, tatalakay natin si Bongo. Sa Didan Town. Okay. Hubisito Las Piñas. Good evening. Millions ko vlogs. Like 8. Attorney Toto. Pastora Raelia. Shalom. Ading. Good evening po. Tapos si Pres Perez. Mayap Abengi. Okay. Beth. Rosel Zita. Tapos si Manong Rayban Channel. Oy, maganda. Kanta-kanta tayo. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Hindi ko to dinededicate kay Robin Padilla. Jelly Robles, Rolando, Beth, yan, sis, wonderful tonight. Okay. Tapos si Regine Ford, Rodel Verso, Heidi Calaw, Grade 1, Section 9, Dr. Toto. Ay, Kapsat, pambato ka namin mga Ilocano that I'm praying na i-consider. Naniniwala ako na mananalo ako doon sa
sa Comelec na yon, sa nuisance case. Dolan, saling pusa lang po sa Senado yung si Kabag. Zenny Tesner, good evening po, Atty. Engineer Toto Kausing, Arangcon, Bibon. Kahit anong gawin ninyo, only Duterte administration ang safest time. Ikaw, wala ka, ang inisip mo safest time. Ano safest time? It is a misimpression on your part. You do not see the people who were killed. Have you seen how the families of those victims who were killed tried? Meron po akong kliyente. Sabihin ko na, mga magbago family doon sa Lian, Batangas. Ang kanyang pamangkin ay pinasok ng mga pulis na Cebuano speaking. Ibig sabihin, Batangas, may Cebuano speaking na pulis doon. Pinasok ng mga tao ni Duterte, mga pulis, pinatay sa harap ng kanyang mga anak. Pagkatapos, ang hindi pa nagkasya yung kanyang husband na nandun ay pinatay din sa harap ng kanyang anak. Kung ikaw po ang isa sa mga anak na nakasaksi sa ganun pagpatay sa iyong tatay at nanay, anong gagawin mo? Yan po, Robin Padilla, ay hindi po marites. Yan po ay dokumentado. Ako'y nagkikwento ng katotohanan. Ikaw panay kwento lang. So, Arangon Bibon, tapos Arangon Bibon, huwag kang patawa. Pasensya ka na, Arangon Bibon, ang iyong sinasabi ay mali. Bahala ka na kung magalit ka sa akin. Anong human rights versus human rights? You do not know. You are not intelligent. You are an ignorant guy, Arangcon Bibon, ha? Kung sino bang ka, alam ko, troll ka lang. Ruel Cagbay, Cassandra Daisy, huwag nang iboto mga senador na duwag na hindi man lang harapin ang mga killers. Rufino Madarieta, kung bigyan pa siya ng ibang pagkakataon, siguradong babalik si Michael Yang dito. Sigurado yan. Kasi wala na ngayon si Michael Yang eh. Si Michael Yang nakasibat na sa United Arab Emirates. Doon naman naghasik ng lagim. So, J.D. Adaben, hello po, Dr. Engineer Toto Kausing. Siamres Rubal, correct, true engineers. Si Espinido, talaga ang hard hitman ni Mayor Jed Demon, talaga. Okay. So, Ed Adaben, Edinaira Ham, good evening, Engineer Toto, Senator Carman Kanamin. God bless. Mel Yanga, tama po kayo. Tapos Manong Reban Channel, we need Sir Toto in the Senate. Salamat po. Cassandra Daisy, substandard ginawa ng batas ng mga senador. Talagang substandard. Talaga kung ano mga batas ginagawa nila. Pres Perez, binawi niyo po yata yung sa pagrehistro ng binawi niya po yata yung pagrehistro ng sakyan. Puro pagpayaman kasi pabor sa ginagawa nilang batas. Okay. Manuel Pasco, anong masama sa sinabi ni Robin? Magkwento lang siya noong, walang mas talaga masama. Bubo siya, dapat umalis siya. Ganon ang kasama ginawa niya. Na magiging senador siya, magsisweldo 2 milyon. Sige nga, paano mo sasabihin niya, Manuel Pasco? Tapos, kriminal pa siya. Gagawin niyo pa siya na senador. Yung magbabalot mismo na sinagasaan ng sasakyan niya na siya nagmamaneho, hindi niya binalikan. Tapos, asahan mo pa yan? Siya mismo, yung asawa niya, nakailang asawa na ba siya? Hindi ka siya tapat sa kanya mga naging asawa eh. Magiging tapat ba siya sa bayan? Oyamres Rubal, wag mo na play engineer, ang agag. Romel Bingson, good evening po. Kabunyog, Dr. Toto, Oyamres Rubal. Isabel Nesmith, talaga buwisit, bobo si Robin Padilla, walang ginagawa sa Senado. Ma'am Reacts, babagyong gabi, may bagyo na naman, maghanda na naman kayo, ha? Josepa Celestino Garfield, kawawa talaga Pilipinas sa mga batugang senador. Janet, Rinaldo Orculio, DDCB, walang alam sa batas, convicted pa. Tapos Melyanga, pinakabupol na senador. Si I move, hindi alam kung anong gagawin. Josepa Celestino Garfield, Romel Bingson, J. Heaven, Lomi Sosik, Josepa Celestino Garfield ulit, Bernardo Apostol, Daniel Bernabe, para maibsan ang traffic sa Metro Manila, dapat maglagay ng cable car ayon kay Robin Hood.
Saan mo ikakabit ang mga kable, aber? Gumawa ka ng kwento. Hindi mo ba alam na cable car na yan ay normally idea lang para pag-akyat ng bundok na may bundok na pang turismo. So si Jack, wala nang pambili ng baril. Wala namang, yung ang tanong ko, sana ba yung mga baril na yun na nilagay sa kamay nung nanlaban ko, no? Mahirap ang target, hindi nakakalaban. Yun ang problema. Robin Castillo, may sira sa tuktukin si Padilla. Ungas yan. Idurugista rin. Tama, durugista rin siya eh. Tama na yan. Si Jack, si CP, yung tried na yan. Jed Lay Wayne. Bakit nakatakbo si Robin sa Senado, convict siya. O nga, convicted ka siya eh. Josepa Aquilisteo Garfield, Skydance Ventanilla, RC Abad. Ang nangyari kasi kay Robin Padilla, sa ang pagkakalam ko ay pinardon sa ni Digong Duterte. Si Jonathan Domoran Roelo. Tapos, Jack Josepa Solistero Garfield, Ernesto Amante, at Ernesto Lagrabada, shout out sa iyo. Shout out din kay kay Dr. Aki Ilamano. Shout out din sa mga taga Jensan, kay Jambi Madrigal diyan sa Sarangani. Jambi Madrigal, si Jambi Ramos pala. Okay, si pa Celestino kay Abs. Kay sino pa? At saka shout out din pala kay Attorney Hill Valera na siyang nominee sa party list ng Pinoy Ako. Yung Pinoy Ako po ay sila po ay kung ikaw po ay IP o katutubo, doon ka na bumuto sa mga representante ng katutubo. Yan, nirekomenda ko yan sa grupo ng Pinoy Ako nila ni Attorney Hill Valera. Si Attorney Hill Valera po ay top notcher sa Bariksam yan. Graduate po siya ng Ateneo. Tapos Shelby Sue magagaling si Sen Robin, wala nang magaling dito sa tawag to. Roy Soliman, walang utok sa Senang Malaya PH. Lorita Cantal, he is a lousy actor. Tapos si Edwin Navarro, tanga na Pilipino kapag binuto pa nila yan. Jack, Josepa Celestina Garfield, Leonardo Valdemoro, Danilo Galvez, Cassandra Daisy, Kuya Koy, tapos Danilo Hasmin, OFW Chronicles, Lowman, G. Bayani. Tapos na Jerry Sabio. Tapos si Romel Bongson. Tapos si Norita Cantal. Jenny Gaspar, Josefa Celestino Garfield. Tapos sino pa? Alex Obiera. Tapos si Bobby Di Castro. Paano na ho yan inaamin na ni Duterte? Inaamin na medyo alanganin ng amin. Pero what is important is umamin na siya na may polusiya siya na gano'n. Cristita Pilorada, Raul Diamante. Pero mo sinabi pa naman niya, telling the police officers, encourage those people you arrested to fight so that you can have the reason to kill them. At saka reward, talagang napuwiba na pong reward system. Na kung makapatay ka at high value target, 2 million ang premyo. Pero kung nahuli mo lang, ay 500,000 lang ang premyo. Tapos yung mga ibang mga drug lords ay 1 million ang 500,000 ang premyo kung mapatay mo. Pero kung hindi, ay may 300,000 din. Basta kung mapatay, mas malaki. Kung hindi mapatay, mas maliit. Yan ay katibayan na po na patunayan na inamin na po ni Colonel Royena Garman na tauhan mismo ni Duterte. At inamin na rin na Colonel Adelberto Leonardo na tauhan din ni Duterte. Tomas Chaykilim, naalala ko yung sinabi ni Percy Lapid, itong generation na ito ang tama ginagawa ng mali, ang mali ginagawa ng tama, matutupad ang nasa Bible. Tama nga, mukhang nakikita ko nga eh. Romel Bingson, paano nabayan natin kung ang mga nakapwesto ay mga katulad mo? Pero kung ang nakapwesto katulad ni Dr. Engineer Toto Kausing, kaya natin to. Ang nakapwesto, ang sigurado ay sambayan. Sigurado po kayo. Kasi alam ko ang gagawin ko. Importante, kung sino ilagay natin yan, alam niya ang kanyang trabaho. At alam niya kung paano gagawin ang trabaho. Julia watching always from Canada. Tapos Jerry Sabio, Danilo Hasmin,
Tapos Leonardo Baldimoro, John Baldonado, Danilo Hasmin Brogel, PGBI, Alex Ulin, Jerica Lonstedt, Imelda Talaugon, Malaya PH, Romeo Monson, Abala Juby, tapos Daniel Bernabe, tapos si Romeo Monzon, Katipunero AR, ang Pulpol, yung nagbuto kay Suklay, Cristito Pilorada, Romeo Monson, ay shout out pala sa aking classmate si Maybel de los Santos, mga kaklase ko sa batch 82 ng Coronel National Comprehensive High School. At maraming magandang gabi po sa inyo lahat, o magandang umaga na pala, no? Ayaw ko gali niya si Robin Padilla. So anyway, let me greet also Mr. Wilbert Tolentino na siyang namumuno sa party list ng mga ahon mahirap. I hope so. Yung ibang boto ibigay niyo sa kanila at tingnan natin kung paano. Pero at least I do believe that he is a good man. Tapos si Attorney Hil Valera. Tapos yung sa mga tumatakbong senador, siyempre in-endorse ko yan, si Attorney Luke Espiritu, si Attorney Sani Matula, tapos si Baba Quino, sino pa? Malamang pag-usapan ko kung sino pang iba na ibigay ko in-endorse ko sa amin. At saka yung kasama ko sa Bunyog na si David D. Angelo. Isa po siyang maadhika sa ating environment. Yan po yung ulan dapat masawata. Yan ang magiging proyekto namin pag nandun na kami sa Senado kung kami pa rin mananalo. Okay, magandang umaga po sa lahat.